Hi everyone, I'm Boots Melanie again. We're gonna do another vlog. Our topic for today is adversity or paghihirap. So ano-ano ba yung mga another term or mga term natin for paghihirap, no? O mga kaakibat na tawag sa kanya, maaaring suffering, 'di ba? Paghihirap, troubles, 'di ba? Mga problema, persecution, loss, kawalan, or ano pa ba? Tragedies, trials, yan. Ano pa? Bereavement, calamities, no? Kalamidad, yan. Accident, miseries, hurt, yun. So, sa dami ng sinabi ko, lahat yun, ang pinagdadaanan natin is naghihirap tayo o nahihirapan, no? So, maaari tayong nawalan ng mga minamahal, 'di ba? Maaring merong mga naaksidente, merong mga ah, nawala ng hindi natin inaasahan, 'di ba? Ano pa? Ah, paghihirap, no? Paghihirap in a sense na maaring masyado kang maraming workload, marami kang masyadong ginagawa, 'di ba? Maaring sa simbahan nyo o sa tahanan nyo. Yan. Ano pa? Trials, mga pagsubok, no? Ano pa ba? Yan, pasensya na kayo kasi katabi ko tong isang ayan, malambing na pusa kasi right now yan, sinisipon pa ata. Umulan kasi kanina so medyo malamig. So yun, pasensyahan nyo na po. Medyo clingy tong isang to kaya lagi nakadikit sa akin. So yan. Yan, na-distract tuloy ako. Yun. So, ano pa ba yung mga paghihirap na pinagdadaanan natin? Maaaring sabihin mo, walang nakakaunawa sa iyo, walang nakakaintindi sa paghihirap na dinadanas mo ngayon, no? Pero lagi mong iisipin na hindi lang ikaw yung dumadanas niyang paghihirap na yan. Malamang may ibang tao din, no? Ano pa, yung sickness natin, 'di ba? Minsan yan yung diyan tayo nahihirapan eh. Yung sickness natin parang hindi gumagaling kahit anong pray ko, anong nangyayari, ba't nandito pa rin, no? So, kahit na nakaratay ka pa sa higaan, kahit na in-expect mo na parang wala nang tutulong sa'yo o wala nang sasalba sa'yo, ah, kahit na pinahina ka ng sakit mo, ng diabetes mo, or ng Alzheimer's or ng cancer mo na yan o ng arthritis mo na yan, kahit ano pang sa yan, Duchenne muscular dystrophy, yun talaga panghihinayang ka nun. Kasi tatanggalin nun yung lakas ng ano mo ng muscle mo dahan-dahan, no. So, kahit ano pang karamdaman yan, ano pang sakit na na-incur sa'yo, na dinaranas mo ngayon, no? Kahit nakakoma ka pa, alam ko napapakinggan mo pa rin ako, napapakinggan niyo pa rin ako, no? So, gumagana pa rin yung utak mo, yung brain cells mo. Koma ka nga, pero syempre, para lang nasa mahimbing na pagtutulog ka niyan. Medyo mahaba-haba, no? Yan. So, naririnig nyo pa rin yung ating boses. So, mamaya magpe-pray po tayo sa lahat ng may karamdaman, no? Para matanggap nyo na po yung healing na binibigay sa inyo ng Panginoon. Baka akalain nyo wala na kayong pag-asa. Ayan. Yan ang number one na dapat hindi mawala, no? Yung pag-asa. Kasi yung hope natin, yan ang magpapatibay sa atin, no? Sa ating faith. Yan. So, pag walang faith, nagkakaroon ka ng doubt, nagdududa ka, nagkakaroon ka ng anger after, no? Kasi magagalit ka dahil bakit nangyayari sa ito. Tapos, magiging bitter ka o magkakaroon ng bitterness kasi pakiramdam mo, wala, hindi ka pinapakinggan ng Panginoon no? Pero sometimes yung trials na to, yung mga pagsubok na to, dinaranas natin hindi dahil sa kinalimutan tayo ni Papa God, hindi ka nakalimutan niya. Lagi siyang nandyan sa tabi mo, hindi mo lang napapansin, no? Um, Actually, yung trials and tribulation na dinaranas natin ngayon is, ayan na siya.
is a thing sometimes na ina-allowed ni God. Although hindi lahat ng trials na to o pagsubok na to, baby, dito ka. Hindi lahat ng trials na to o pagsubok na to is ano yan na yung thank you. Yan na yung magpapahina sa spirit mo, no? O sa pananalig mo sa Panginoon. Yan trials and tribulation na yan, dinaranas natin is para subukin tayo kung hanggang saan tayo, no? Kung ito bang maliit na pagsubok na to, pag binigay ko sa'yo, bibigay ka na ba? Parang ganun inisip ni Papa God, no? Ayaw mo na bang sambahin ako? Ayaw mo na bang magsimba? Ayaw mo na bang magdasal? 'Di ba? Tanggalin ko kaya yung nagpapasaya sa iyo, yung trabaho mo o yung asawa mo o ano, titingnan niya kung kakapit ka pa rin sa kanya o hindi na no. Tinitingnan niya kung siya pa rin ba yung ano, only source na ano, natatakbuhan mo every time na may problema ka, no? So, yun, siguro wag nating tanggalin yung faith natin sa Panginoon, 'di ba? Kahit na nawalan ka pa ng mga mahal sa buhay, kahit nawalan ka ng magulang, nawalan ka ng kapatid o ng anak o ng minamahal mo, baby, doon ka muna. Lagi mo tatandaan na nandyan lang siya. Hindi siya nawawala sa'yo. At kung pakiramdam mo, nag-iisa ka lang, hindi ka nag-iisa. No? Laging nandyan si Papa God. So, don't lose faith. Don't lose your hope. 'Di ba? Sabi ko nga, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi pag nawala ka ng pag-asa, darating na yung pagdududa. 'Di ba? Magdududa ka na, am I enough? Am I ganyan? Or kung ano-anong doubt na yung tumatakbo sa isipan mo, no? Tapos, sunod nun, magagalit ka sa Panginoon. Kasi, isipin mo, wala siyang kwenta, nasira yung buhay mo, parang gano'n, no? And then, later on, maisip mo, magiging bitter ka na, talaga, ayaw ko na magsimba, di ba? Ayaw ko nang sumamba sa Panginoon. At tong karamdaman na to, dapat dito nangyayari sa akin kasi nananampalataya naman ako, pero bakit ganito? Ang lala, grabe, bigla, para akong bubuksan na kagad, parang gano'n, di ba? So, ang dami nating iniisip, no? Pero, lagi ko nga sinasabi sa inyo, lahat ng pagsubok na to, so that malaman natin kung ano yung will sa atin ni Papa God, di ba? Sometimes we suffer dahil din sa kagagawa natin, di ba? Bakit? Ano ba kagagawa natin? Kaya ka na ospital, kaya ka may sakit kasi ayaw mo tumigil magyosi, di ba? O ayaw mo, kaya mahina yung katawan mo kasi ayaw mo tumigil uminom ng alak, parang gano'n, no? So, hindi ko naman no, I'm not putting salt sa sugat niyo, no, yung parang ano ba to, para akong inaano, no? So, pasensya na kayo kung nasasaktan kayo, pero sometimes things happen for us na we don't expect, 'di ba? 'Di ba? Yung parang I've been a good a follower of Christ, pero bakit nangyayari sa akin to? Parang gano'n, no? You were thinking na, why do these things happen to me, di ba? We are always persecuted. Yan, tandaan nyo, di ba? Maraming pagsubok sa ating buhay. Kasi, God would never know kung hanggang saan ka, hanggang kailan ka kakapit sa Kanya. And trials are being given to us, allowed by God na gawin ni Satan kasi he wants to test you. Yun lang yun. He wants to test you. 'Di ba? Kasi piling-pili na yung tao na konti lang yan yung nananampalataya. Kaya nga gusto niya this last days natin sa mundo na to is to reclaim the souls of many, yung mga nawawala, no, yung mga sheep na nawawala. So kaya namin ini-impart to, it's not saying that we're above you guys or
mas knowledgeable kami sa inyo or what. Hindi, we're doing this just to enlighten you, 'di ba? Baka nasa kadiliman ka, baka naliligaw ka ngayon. So para hindi ka mapasama, at least napakinggan mo tong mensahe sa iyo ni Papa God, 'di ba? Yan. So don't give up, number 1, and don't lose hope, number 2, 'di ba? And always strive for the best. Yan ang number 3 natin. So aside from that, yun nga, like I said a while ago, yung mga may sakit, 'di ba? Yung mga nahihirapan, yung mga dumaranas ng depression or anxiety or society lahat 'yan, or nagkakaroon kayo ng spiritual attack, man. So we're gonna pray for you, okay? So hindi ko na papahabaan yung video. Let's pray na. So Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Yan, sobrang lakas ng Holy Spirit, no? Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Okay. Sundan niyo po ako, Ama, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Oh my. Yan. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Yan. Amen. Amen. Salamat po sa lahat ng nagdasal. At saka, thank you Holy Spirit kasi we really felt your presence today. Lagi yan tuwing nagpe-pray ako kahit sa mga tao dito sa community namin. Lagi ko nararamdaman yung presence ng Holy Spirit. So I know for a fact na mayroong nanonood ngayon sa screen na pinagaling ni Papa God. And I hope na magtuloy-tuloy yung recovery ng mga tao na mga naguguluhan, 'di ba? Yung mga na hindi na sure kung saan sila pupunta or ano yung next steps nila. Yan, always pray po, lagi kayong magdasal at lagi pong may paalala ang Panginoon sa inyo kung ano yung sunod yung dapat yung gawin or dapat yung daan na tamang tahakin. Yan, so yung mga gumagawa naman ng hindi maganda or alam nyo yan kung ano yung ginagawa nyo na hindi tama, no? Na hindi nasa will ni Papa God. So, yun. Pray ko lang na kung naliwanagan na kayo, you might try to change things up, di ba? Kung alam nyo mali, don't do it. Yan lang. So, if you could be a help to someone, then do it. Yan. Tapos, kung it would be better kung may mga matulungan tayo na tao pa na nangangailangan, no? So, if this video helped you, thank you for spending your time with us. Thank you for sharing your time and sa pakikinig po, no? Salamat, maraming salamat. At sa mga tao po na may mga sakit yan, mga kamag-anak nyo, paki-like and share na po tong video na to para hindi lang po kayo yung makaranas ng Holy Spirit ng prayer natin. Maging yung mga kamag-anak nyo pa at kaibigan nyo. Paki-share po yung video kasi sigurado po yung healing na natanggap nyo, matatanggap din po nila. You just have to believe and trust the Lord, our God. Ayan po yung prayer natin kanina. Maraming salamat. So, till our next video. Ciao!